Why? Klaro ra mga pare. Ah, good afternoon, classmates. My report this afternoon is indicating circumstance number 7 that indicating factors including previous good characters, frameworks and good conduct following arrest, and voluntary confrontation of victim, and fully admission of the facts in guilt. Juries, even you are very young or old or a minor role of offense. So, voluntary surrender, there's mitigating of circumstances. There are two type of voluntary, which is the rights rights right of the voluntary surrender and the receipt side of the voluntary plea of guilty. So, first is the voluntary surrender that the offender had not been actual arrest, no? Ang ang offender ay hindi actual na naaresto. Siya mismo ay voluntaryo na sumuko, and the offender surrender himself, person in authority or to the letter agent. Ni-surrender ang person, ang offender to himself to sa autoridad or uban ng iyang abogado or iyang agent. And the second is that the requisite of voluntary plea of the guilty. Dito sa plea of the guilty, voluntary, is that nahuli ng mga otoridad, pero may sinabi dito na tatlong that the offender spontaneously confused is guilty, kung saan ang nagkakasala ay kusang umamin sa kanyang pagkakasala. And then the two is that the confusion of the guilty was made in the court, that is before the competent court, that is to try the case. So, ang iyang pag-amin ay ang pagkakasala niya ay ginawa sa bukas na hukuman, and yun ay sa harap ng rampatang hukuman na naglilitis ng kaso. And then the third, that was the before, that confusion to the guilt was made prior to present the evidence of for the prosecution, that ang the offender sinabi niya ang buong katotohanan before itatanghal ang mga ebidensya para sa pag-usig ng kaso sa korte. So, dito sa plea ay ang plea po, ang plea of the guilt is that ay isang pagkakataon ng pagbigay ng informasyon na makakatulong sa iyo kapag ikaw ay nagkakasala. Nakakatulong ito sa iyo sa korte upang mabigyan ang korte ng magpasya sa naangkop na sentensya na ibibigay sa iyo sa anong kasalanan ang nagawa mo. Yun lang po, ma'am. Okay, thank you, Orate. So, I am really sorry, ganina nawala og galit ako ang mic. I don't know why, but thankfully na okay na. So, who will be the next presenter after Orate? Ma'am, together, ma'am. Okay. Pescador. So, after Pescador, we will have Demate, and then Demate, we will have Pangkoka. Ma'am, ako po, ma'am. Dapat.
Carry on, Pescador. So next meeting ha, I will be giving your semi and final grades. So to those who have presented already, makuha na ninyo inyong grades next meeting. But those na wala pa nakapresent, wala pa mo yung grades, dayon inyong grades is mag-base sa inyong performance sa inyong presentation. So to those who have presented well, with explanation, with a very detailed examples, so inyong grado nasa 1.25 to 1.75. But katong mga nakita na ko nga murag wala lang. So pasar gyapon nga grado but dili lang kuno. Okay, you can start now, Pescador. Okay, good day, ma'am. Klaro na ninyo, buddy. Yes, Buddy. Sa illness of offender at full diminished in exercise of the willpower for offender while driving him ang position of sa kani kay nagiting illness man siya. So, ang ginasayod na, if illness not the only diminished exercise of will, the offender will be power but deprive him. So, kung ang sakit ay hindi lamang nababawasan paggamit ng kapangyarihan na nagkasala, ngunit inaalis ang kanyang malayan sa kanyang mga kilos, ito ay na nagiging isang isip na mangyayari upang maiuri bilang kabaliwan o hangalan. Sample ka ng if ang suspect ay naasay sakit sa kanyang utok. So kung mapreso man siya, mabawasan yun ang iyang yung mga datay kanang diba na ay sentence nga 6 years is makuha na lang siya mga 4 years kay tungod sa iyang sakit sa iyang utok. Then basic discrimination of intelligence and intent. So mo to akong giingon nga illness of offender must diminish the exercise of his power. B. Such as illness should be deprived of offender of his act. Is kung ang sakit ay hindi lamang nababawasan ang paggamit ng kapangyarihan ng nagkasala, ngunit inaalis ang malayan sa kanyang mga kilos, ito ay nagiging isang except. So except na nangyayari upang maiuri bilang isang kabaliw o alan. Ang iyang ikuan daw para mahalagahan ang nagbabagaan ng kalagayan, pagkakasakit ng nagkasala, ang batas ay nag-antas. Pagkakaroon ng mga sumusunod na kinakailangan, sa ang A, ang B, ang ganitong sakit ay hindi dapat maalis sa pamalayan ng nagkasala sa kanyang mga gawa. If the illness not only diminish the exercise of the offender will be power but deprive him of the soundness of his act and become accepting circumstance to be classified and safety and facility. Kuan daw kuno kung dili ang not debated of illness. So mo to, if the illness not only diminish, kung ang sakit ay hindi lamang mababawasan ang paggamit ng kapangyarihan, nagkasala ngunit inaalis ang kanyang pamalayan, ang kanyang mga kilos, ito ay nagiging isang except. Lumugay ito akong ingon. Ang namatay na pag-iisip ay hindi katumbas ng pagkabaliw, ay maaaring mabigay na lugar ng pag-aad. Example, kung naasay na yang asawa, then nakita niya nga naikabit siya kay murag wala na siya mabuhat, murag iyan ang natunggaban, then wala po sila kabalong nga naaday po ito yung sakit sa utok. Munat po nga nabuhat po niya ang krimen. So,
Describe mine and anointing incentive must give the place indication o kung naagali ang suspect, kung naay may sakit yun sa yung tap or asay ako sa iyang una-una. So kung mapriso man siya, naman sa sakit or kanang kasi nasa cancer, mabawasan yun ang iyang sentence. Para siya kuan ra na makagawas lagi ang siya. Then the lameness of accused of his fit of jealous established his wife, then carry her up the house, laid her on floor, and laid Dayton beside her warrant, the finding of favor is negating circumstance. So, ang kuan daw ni pasabot kay barag iyang asawa at iyang nakitaan na naay na barag char-char lang. Then kato iyang nasakpan nga na kuanan niya na barag na wala sa siyang una-una mutong iyang napatay. Then nga pagkapatay din wala na siya ikuan yung buhaton murang ni kuanan siya ning tapan na lang siya yung asawa. So kana lang akong na sabtan guys sa about sa report karon guys. Papabaksin pa jud ko. So maura to ma'am. Okay, thank you, Mr. Pescador. So now we will proceed to Mr. Dimate. Are you ready, Dimate? Yes, ma'am. Okay, carry on. Hindi ako sunod na yun po, ma'am. Si Tona, ma'am. Ma'am, makita niyo, ma'am. Yes, visible. Si Tona, after Panghoga, ikaw mo'y sunod. Yes, ma'am. Fulfillment of duty or of exercise of right or office. So sugod pa lang, fulfillment of duty, kasabot na taana. Ang fulfillment of duty ay ang pagkakuan, pag-unsa nimo pag-fulfillment sa imong kuan trabaho. Example, ana. Example. Diba, sa una, sa noong 2020, lahat ay kuan na, bayanihan to heal as one. Na ang tao dili pwede lumabas sa gabi So as a police officer, kung naay makita na violated na tao, iya ang dakpon. Kay ang violator dili nagsunod sa atong balaod. Ha? Example, naay tao violator. Naay tao nanulod sa balay isundan sa kuan pulis. Makasuhan ba ang pulis na kuan? Makasuhan ba siya kuan ang trespassing? Dili, kaya iya ang gibuhat ang gibuhat niya kay ang fulfillment of duty. Katura, ma'am. Thank you. Ano, ma'am? Thank you, ma'am. Kadali, rabado, Dimate. Okay. Motor. Start presenting your recorded discussion na. Then after Mura, after si Stona, who will want to present after? Ma'am, ako ma'am, Mustafa. Okay, Good, ma'am. Mustafa. Madungog pero hinay. How about sa uban? Hinay ninyo? Inay, ma'am. Inay kayo. Inay. Mabuti mo, sir.
report the Article 13 mitigating So circumstances sir, try under the to paragraph 8 that the offender Wait lang kay. Yo. Ay, paano ma'am? Good Good afternoon, everyone. I'm going to report the Article 13 mitigating circumstances under the paragraph 8 that the offender is deaf and dumb, blind, or otherwise suffering from some physical defect, which thus restrict his means of action, defense, or communication with his fellow people. So, ito yung nakagawa ng kasalanan, posible na may physical defect, tulad ng pagiging pepe, bulag, or deaf. Basis. One suffering from physical defect which restricts him does not have complete freedom of action, and therefore there is diminution of that element of voluntariness. Ang isang nagdurusa mula sa physical na depekto na nag-iikit sa kanya ay walang ganap makalayaan sa pagkilos at sa makatuwid. For example, si E ay pilay, ngayon may hawak siyang kutsilyo tapos pinatid siya ni B. Sa pagkapatid sa kanya ni B ay nasaksak niya kay B ang kanyang hawak ng kutsilyo at nag-cause ito ng pagkamatay ni B. Ipinapalagay ng pangyayari sa kanilang pisikal na depekto ang mga nagkasala ay walang kumplitong kalayaan sa pagkilos kaya pinabawasan ng kanilang elemento ng pagiging kusang loob sa paggawa ng isang krimen. Sinasabi sa batas that the offender is deaf and dumb, meaning not only deaf but also dumb, or that he is blind, meaning in both eyes, but if he is only deaf and dumb, or dumb only but not deaf, or blind only in one eye, siya ay may karapatan pa rin sa isang pagpapagaan sa pangyayari sa ilalim ng article na ito hanggat ang kanyang mga physical na defect ay naghihigpit sa kanyang paraan ng pagkilos, pagkikipagtalastasan sa pagtatanggol sa kanyang kapwa. Gayunpaman, ang paghihigpit ay dapat na nakaugnay sa paraan ng paggawa ng krimen. The physical defect that a person may have must have a relation to the commission of the crime. Not any physical defect will affect the crime. It will only do so if it has some relation to the crime committed. The circumstances must also have a bearing on the crime committed and must depend on how the crime was committed. Ang physical na depekto na maaaring mayroon ang isang tao ay dapat ay may kaugnay sa paggawa ng krimen. Walang anumang physical defect ang makakaapekto sa krimen. Gagawin lamang ito kung ito ay may kaugnay sa krimen na ginagawa. So, ang pangyayaring ito ay dapat din may kinalaman sa krimen ginawa at dapat depende sa kung paano ginawa ang krimen. Yun lamang po. maraming salamat. Ma'am, ano po? Ang tanong. God bless and thank you. Say next, ma'am. Hello, Anari next na, ma'am. kasi kung hindi mo na, Mustafa. Nabot lang lagi kasi kumuhan. Auto. Pero kapayaw na. Karon sunod dengan magaan, karon. Pero, hindi. Asan ni sunod?
Klaro ninyo? Klaro kayo. So, magandang hapon sa inyong lahat. The topic that given to me is provocation versus vindication. Saya siguro familiar pa naman sa word na provocation. Provocation. So, from the root word provoke, na ang meaning ay pang-iinis or pang-gagalit. Ubura ni akong topic. So, masaw na ako tanan. Yan na suwan. Black na black. Black. Words. Laro kayo ba eh? Manin niya black. Ulat sa. Naribog niya galag. So, siguro familiar pa tanan sa word na provocation. From the root word provoke, na ang meaning ay pang-inis or panggagalit. So, provocation made directly only to the person committing the felony. Improper conduct or act of the offended party capable of inciting, and irritating anyone. Vindication. Offended party must have done a grave offense to the offender or his relatives. So, para daliran na magkalas-kalas sa oras. Provocation versus indication is just like an offense and defense. Offense and defense. This is a situation where the offended Mga pagod na si cellphone na nga mo pag. provocation versus vindication is a situation where sometimes the offender's party has the advantage over the offended party. But it still depends on the offended party if they will resort to violence. Wait lang. Yan niya pasado to. Dapat. Provocation versus vindication is a situation where sometimes the offenders have advantage over the offended, but still depends on the situation. If the offended party resort to violence, panigurado ng offended or offender's party has the advantage to win the case over the offended party. Vamos. Katara, mana kay? Ako sunod. Stona. Sige, kung sige masunod na. Okay, sunod na si Tona. After si Tona, kinsay mo sunod? O ma'am, bilangan ka. Tawag sa ladies first sa. Sige, start si Tona. Kita na ma'am? Yes. Loud and clear. So magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si Eugene J. Stona. Ito po ang aking report. Aggravating circumstances number 2. That a crime can be committed in contempt or with insult to the public authorities. So to easily understand, I will explain it. Aggravating circumstances is all about cases or building a problem or offense worse or very serious against unlawful aggression. Example, gumagawa ka ng mga kaso na alam mo in the first place na mapapahamak ka, gaya ng pagpatay, rape, illegal drugs, or anything na bawal sa jurisdiction of law. Anything that perceives in your eyes that are problems or prohibited against the law, it is aggravating circumstances.
Like for example, 3 types of murder: attempted, frustrated, consummated. Alternative circumstances are those which must be taken into consideration as aggravating or mitigating according to the nature and effects of crime and the other condition attending its commission. Kumbaga, sa aggravating circumstances, you committed a crime against penal laws or laws that are created by Congress. So, dahil sa mitigating circumstances dahil or sa aggravating, na-commit ka crimes nga gibang i-create sa, like for example, sa president, like for example, kanisa nga Republic Act 7610 or Child Abuse Republic Act 6539, Kidnapping Law. Kumbaga, ang example bitaw ning aggravating circumstances, to easily understand, I will explain it in Bisaya. Like for example, plain view checkpoint, caught in the act. Kumbaga bitaw kanang plain view checkpoint, kumbaga sa mga driver, sa mga balabal, sa mga jeepney. Kumbaga, na-checkpoint ra, tapos ikaw, kabalo ka in the first place nga, ikaw si mong kagulingon, wala kay rehistro, ipruso dyo ka na ang highway, diyo, nadakpan ka na, dako ka violation, driver without helmet, back ride without helmet, nga na imong mga violation na yun. In the first place, kabalo po ka, nga bawal abrihan ang U-Box, basta, una nimo, walay karapatan ng mga pulis, nga mo abri ana. So, gipaabrihan to siya sa pulis, katong U-Box. Ayun, ikaw, wala ka nisugot. So, pwede kasuhan ng mga pulis, ana. Kung imong U-Box, wala ka nisugot in the first place, nga abrihan. Kaya imo man ang own. Naman na sa plain view checkpoint rule nga, bawal ka abri sa kuan sa motorcycle. Kailangan ang pulis, ana, ilarang anything that perceives in their eyes. Tanara makita nila. Next. The lower court gravely earned in not finding that the mitigating circumstance or passion and obfuscation and sufficient provocation intended in the commission of the crime charge. Another example, at pursuit case. So dire, like for example, na isa caught in the act kaning nga tao, like for example, yung pangalan kay si Pilandok. Commit sa crime within 24 hours. Dapat within 24 hours, ma-report to siya nimo sa station. Kato siya nga tao, dakpon to siya nimo. Ayun, within 24 hours dapat madakpan siya. Kumbaga, kung maabtan na to siya og sobra na sa 24 hours, nilapas na, kung kaya pa ka na-report, wala na to siya, delete na to siya pwede nga kaso. Kaya naman na siya kaso nga sa Republic Act nga kinahanglan 24 hours na siya o sa alternative circumstances. Next, the aggravating circumstances are based on the higher degree of perversity of the offender manifested at the time of the commission of the felony. The place, the means, ways, or methods employed, is relationship with the offended party or the personal circumstances and others. So kumbaga, kung sa relationship ni mo sa nasasakdal, kumbaga, like for example, rape cases, ikaw mo ni-file o case dito, kung tangan ka dito sa kiningkuan sa jurisdiction of law, ug nganong ikaw mo ni-file o cases nga nganong dili man ikaw mo grape. Siyempre, nadya mong kay karapatan, like for example, in the first place, ang katong grape, dili ni sa kaako gatubang kay mga pangutana ana. Pero dili na lang ikaw ang report. For example, ikaw ang papa, ikaw mo na dito. Pwede ka po na siya as long as family mo. Next. Example of aggravating circumstances includes the age of the survivor, relationship between perpetrator and survivor, use of threats or use of violation, if the survivor suffered mental or physical injury as a result of the assault. So, di ay kumbaga akong example Japon katong rape. For example, di nakasuhan na to ang kiningkuhan, itong accused di nakasuhan na ka. So, dapat sumasa ilalim ka sa burden of proof upang patunay na siya ay nagkasala sa batas or to provide evidence that the guilt of the accused. So dire, pwede na ka madakpan bisan pag wala kay warrant. Why? Kung tindaak man itong nahitabo, aktual man nimo nga nakita, nag-rape siya or gipatay. Another example, the intoxication of the offender shall be taken into consideration as a mitigating circumstance when the offender has committed a felony in a state of intoxication. The same is not habitual or subsequent to the plan to commit the said felony. But when the intoxication is habitual or intentional, it shall be considered as an aggravating circumstances.
So di ari di ay kumbaga like for example killing na po ta, dili na po ta sa murder. Like for example, giplanuhan gito sa nimo nga patyon, ginaan gyud kani nga tawo, patyon gyud nako siya. Yon nakakita ka kining kuan, kutsilyo, imong gikuha. Kani siya nga tawo, imo siyang gipatay. Pagpatay ni surrender ka bitso. Yon pag man mo surrender, nay mga patrolling, naggandak og patrolling kay kuan man mga gabi na naggandak na mga pulis. Ay pag sa bowling ani, lakpan ka diyon, nay pangutana dito nga. Nakita man nimo ang resort dito nga. Gikan na ka sa Express 1. Ika nagkikag-record nga mura bitog nga itakas ra ka sa Express 1. Once gali nga na playtan takas ta ka sa Express 1. Pwede na ka dili na required nga mo kandak mo sila warrant of arrest, pwede na kadakpon bisag walay search warrant or warrant of arrest kay search kay 10 days naman ang kuanan niya tagal. Bawal pa sa gabi kadakpon. Pwede na sila mo kandak ana kay na alam kay warrant tulaan kini takas ra ka sa Express 1. Makita dito habitual ba or kana imong pagkiling gibuhat pa nimo sa kumbaga isuhulan bitaw ka isuhulan or trip ra gyud nimo nga mopatay og tao. Moro to siya. God bless. Thank you. Thank you. Say next. Okay, sunod. Kaylay? Why? Okay. Good afternoon to each and everyone. Uh, my report is all about aggravating circumstances. Number 1, that advantage may take or in any offender of his public position. So, ito yung mga public official o public officer na tinitake advantage nila yung tinitake advantage nila yung position nila para mag-commit ng crimes, which in themselves constitute a crime specially punishable by law or which are included by the law in defining a crime and prescribing the penalty. When in the commission of the crime, advantage was taken by the offender of his public position, the penalty to be imposed shall be in its maximum regardless of mitigating circumstances. So, when a public official, pag yung tao ay may public position, pag siya ay nakakommit ng crimes, pag siya ay nakakommit ng crimes, diretso na siya sa maximum penalties, hindi katulad ng mga normal na nakakommit ng crimes na nasa minimum. Katulad na lang nung pulis na nakapumatay sa sa mag-ina. Di ba? Pag ikaw wala kang position, pag ikaw nakakommit ng crimes, hindi naman diretso maximum. Pero pag ikaw public official ka, diretso na siya sa maximum. The maximum penalty shall be imposed if the offense was committed by any person who belongs to an organized and syndicated group. So, ang maximum penalty din ay na-impose kapag ang gumawa ng krimen ay isang organized group or syndicate. So, ano nga ba yung organized group? Organized and syndicate crime group means a group of 2 or more persons collaborating, considerating, or mutually one another for purposes of gain of the commission of any crime. So, alam naman natin lahat ng meaning ng organized and syndicate crime ay yung mga group of people na nagtutulungan para makakomit nagtutulong-tulungan upang gumawa ng krimen. Yan lang po. Next, sa Ambed. Okay, sunod. Ma'am.
Sir, ramod na. Kinsay sunod si Kay ko, ma'am, ako unsay una kay Sindawan, ma'am. unsay apelyido gani? Said, ma'am, Said. Okay, Said, take over. Then Sige, ma'am. kinsa man pa may ming present sa minangkad after Said, ikaw dayon ha. Vestibule ra ang akong presentation. Yes. Okay. So, good afternoon to each and everyone, no? Especially to you, Ma'am Kimberly. So, ang akong topic is the four kinds of aggravating circumstances, no? So, before we proceed to my main topic, bigyan ko muna kayo ng short, brief discussion kung unsay pasabot sa aggravating circumstances. So, aggravating circumstances ito ay opposite ng mitigating circumstances, no? Kung sa mitigating circumstances is pinapababa niya yung penalty ng isang crime, dito naman sa aggravating circumstances is pinapa-arise niya into the maximum period applicable to that crime, no? Prescribed by law. So it means to say pinapa-arise niya. So see for an example, for example, a case of homicide, no? So, if a case of homicide, yung crime na homicide na yun is natuklasan nila na there was one aggravating circumstances, no? Kinuha ko sa, if you look at the Article 14 kasi na siya paragraph 1 to 21, no? So, ito yung topic kanina ni Dindawan, the advantage be taken by the offender of his public possession. So, let's say for example, ang criminal is isang politician, no, na nakagawa ng homicide. Therefore, may isang aggravating circumstances. So, ang mangyayari, dahil sa homicide, ang parusa ay reclusion temporal. So, ang mangyayari, ang kanyang penalty ay magiging maximum, no? Kung walang aggravating, kung walang mitigating circumstances, ang kanyang parusa ay nasa medium lamang. Dahil nga mayroong isang aggravating circumstances, naging maximum yung kanyang penalty. So, I hope you understand. So, let's proceed to my main topic, the four kinds of aggravating circumstances. So, we have here the generic, specific, qualifying, and the last but the least is the inherent. So, ano nga ba itong generic, no? Pag sinabi natin generic is, it is generally applicable to all crimes. It means to say, general na, pwede natin itong i-apply sa lahat ng crimes. So if you, as I said, if you look at the Article 14 of the RPs, the aggravating circumstances, na siya ay paragraph 1 to 21. So pwede itong generic, pwede itong maging applicable sa mga paragraph na ito. So note that the generic is can be offset by ordinary mitigating. Ibig sabihin, kung ang kaso or kung ang kaso ay generic aggravating circumstances, pwede itong ma-offset. It means to say, mapababa ng isang ordinary mitigating circumstances. And the second one is the specific aggravating circumstances. No? So from the word itself, specific, it means to say naka-specific ito sa isang krimen tulad ng for chastity crimes, ignominy, treachery, for person crimes, no? So parang it is a crimes against person. So I have here some example. Kinuha ko ito sa Article 14 sa mga paragraph, no? So we have 15, 16, 17, and 21, no? So sa 15, that the advantage be taken of superior strength, no? So ito yung ginagawa ng isang tao, yung strength niya, yung superior strength, para ma-weaken yung kanyang defense. Ang example nito is a rape, di ba? Tayong mga lalaki, ginagamit natin yung superior strength natin to weaken the victim, no? Ginagamit natin yung lakas natin para ma-proceed o ma-commit natin yung isang krimen. Then sa paragraph 16, that the act be committed with treachery. We are all familiar with treachery. Ito yung pagiging traitor or during the commission of the crime, yung defendant is wala sa kanyang position para i-defend yung kanyang sarili. For example, natutulog si A, dinatay mo. Wala siya sa kanyang position para
i-defend yung kanyang sarili. Then the paragraph 17, that the means being play or circumstance brought about which are ignominy. So pag sinabi natin ignominy, it is a moral suffering. An example of this is, for example, ginahasa mo yung isang babae sa harap ng kanyang asawa, no? So yung kanyang asawa ay nagkakaroon ng moral suffering or humiliation to the public area. Then sa 21 naman is that the wrong done in the commission of the crime. Ito naman is parang yung isa sa mga bilong dito is yung cruelty, yung physical suffering. Yung an example of this is pinapahirapan mo muna yung isang tao, no? Parang tinutorture mo bago mo patayin. Yan yung mga an example of cruelty. So let's move on to the qualifying aggravating circumstances. So qualifying aggravating circumstances is those that change the nature of the crime. So iniiba niya yung nature of the crime. For example, evident premeditation becomes murder. So I have an example here, a case of homicide na nahimo og murder, no? So let's say for an example or situation na ay kasong homicide. Therefore, during the investigation, nalaman nila na there was an evident premeditation, which is ang evident premeditation is requisite dito sa Article 248 of murder, no? Pag sinabi natin evident premeditation, ito yung pinaghandaan mabuti ng isang tao bago niya i-commit yung crime, no? So, dahil sa homicide, dahil nalaman nila na there was an evident premeditation, yung homicide naging murder. So, ang mangyayari, hindi na, tanda natin na hindi nag-iiba yung penalty, hindi na dagdagdagan, but it changes the title, no? So, naimog homicide o murder. So, murder is, ang kanyang penalty is reclusion perpetua. So, note, cannot be offset by mitigating circumstances. So, hindi ito ma-offset ng mitigating circumstances unlike the generic aggravating circumstances. And also, must be alleged in the information integral part of the offense. Ang ibig sabihin nito, kailangan daw, bago pa kayo hindi makaakyat sa korte, is na-allege na yung information. For example, itong evident premeditation ay na-allege nyo na sa information. Kasi, once na nakaakyat na kayo sa korte at hindi nyo na-allege yung evident premeditation, ay mabubuid yung qualifying circumstances. Ang mangyayari, magiging generic yung kaso. So, hindi nag-iba yung title ng kaso. So, kailangan daw is must be alleged in the information bago pa kayo makaakyat sa korte. So, the last one is the inherent. It is necessarily accompanies the commission of the crime. No? So, pag sinabi natin inherent, ito yung mga krimen na kailangan mo munang gumawa ng isang krimen bago mo makomit yung krimen, no? So, for an example, no? Hindi robbery. Sa robbery, kailangan mo munang mag-commit ng unlawful entry or trespass to dwelling bago mo makomit yung robbery, no? So, ang pinagkaiba ito sa inherent sa tatlong kinds of aggravating circumstances is itong inherent aggravating circumstances ay hindi ito nagdadagdag ng penalty, no? So, bakit, no? So, see for an example, sa article, see for an explanation sa Article 62 on the paragraph 2. The same rule shall apply with respect to any aggravating circumstances inherent in the crime to such a degree that it must of necessity accompany the commission thereof. So, ang ibig nitong ipinapahiwatig dito sa same rule ay naasa paragraph 1, which is the aggravating circumstances which is themselves constitute a crime specially punishable by law or which are included by the law is defining a crime and prescribing the penalty, therefore, shall not be taken into account for the purpose of increasing the penalty. So, bakit nga ba hindi nag-increase yung penalty? Kasi, yung aggravating circumstances is accompany na siya, kapilit na siya daan sa inherent aggravating circumstances. No? Tulad ng unlawful entry, ay nasa sa aggravating circumstances ng kwan. So therefore, naana siya sa inherent during the commission of the crime.
Therefore, ang batas ay naana siya parusa sa kanang specific na crime. So, I hope you learn something and that's all. Thank you. Well discussed, sir. Salamat sa magaling na paliwanag. Pilih mga boss. Fire. Clear. Mayro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey everyone. My topic is aggravating circumstances number 3. So meaning nito, aggravating circumstances are those circumstances which rise the penalty for a case without exceeding the maximum applicable. So, aggravating circumstances number 3 state that the act be committed with the insult of disregard the respect due to the offended party on account of his rank, age, and sex. Number 2 is that it be committed in the dwelling of the offended party if the latter has not given provocation. So, dito sa first, yung circumstances such as the rank, sex, magagamit lang sila sa mga crimes against person or honor. Hindi sila pwede invoke sa mga crimes creating or against property. This is because these circumstances are related to a person. So when you say rank, this is refers to a high social position or standing ng isang tao to determine its pay and its emolument in comparison within a position. Yung age naman, ito yung circumstances of the lack of respect due to the age apply in case kung saan the victim is of tender age as well as of old age, kung saan the victim is of tender refer to the female sex and the male ones. So, meron din tayong requisite of disregard to rank, age, and sex. First, dapat yung crimes against siya sa honor ng victim. Second is, dapat may deliberate na intent to offend the insult that respect due to the victim, rank, age, or sex. Yun lang po. Salamat. Until suminangkad lang ta ha. So katong mga wala naka-present, please present mo next meeting kay last meeting na nato. Gamay naman lang po ata na bili no. So next meeting na po na ko ihatag inyong semi o inyong final grades. So that's it lang for this afternoon. Pwede na mo exit. Ba, kusog-kusog na sa dang hangin. Labaw na katong mga naakaron sa bukid na naka para magkasignan. Pwede mo ulit. na kayo, Dre, ma'am. Lagi-lagi. Okay, sige. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. God bless, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Ari ka tugod mo. Ginalingan masyado ni Said. Oo nga, sobrang galing. Yeah, bali Victoria na lang.